Sa Ed Kaluwag. Ngayong araw po na to ay susubukan nating alamin ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagkalmatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa puntong ito po ay narito ako ngayon sa tabi ng dagat. This is the first kind. Obviously, they were searching for justice. Ano yung nangyari? Ano ba yung cross? Why they need justice? Because there is death. Kasama si sumubok na humabol. Unang lumubog yung foreigner. Hinanap siya ni Rene. Kagaya ng mga espekulasyon na sinasabi, meron daw weights sa paa. Tingin ko may mga galos kasi nag-struggle sa ilalim eh. Pati yung isa na nakaahon, may mga galos din. Sumayad sila dun sa pinakailalim. But hindi po katulad nung dapat talaga niyang ma-receive. Ito yung sinasabi ko. During communication, hindi natin mapipili kung ano yung sasabihin niya kasi siya yung may pagkakataon na mag-express. Kung ano man yung last memory niya, yun yung mga mapipick up ko. So, ang kailangan lang natin ay confirmation manggagaling doon sa kanyang loved ones. Muli, gagamitin po natin yung pamamaraan na tinatawag nating remote viewing. Nag-sindi rin po tayo ng kandila. Mayroon tayong salamin na nagre-reflect sa liwanag ng kandila. Isa sa mga pamamaraan upang madali na makarating o mapuntahan yung lugar. At gayon din ay kung magkakaroon po tayo ng koneksyon sa dalawang yumao, gamit yung salamin, baka makakuha po tayo ng mga ilang mensahe para sa kanilang mahal sa buhay. So, sisimulan ko na po yung ating remote viewing. Sa pagkakataong ito, tataob ko muna po yung picture ni Divine. Ano man po ang aking makita, yun lamang po ang aking sasabihin at ito po ay nakabatay sa kung ano lang ang nakikita ko sa oras na ginagawa ang remote viewing. Sa puntong ito po ay narito ako ngayon sa tabi ng dagat. Nakaseparate po sila ng group, dalawang group. Sundan natin sila habang naglalakad sa gilid pa lang. Okay. Yung unang group ay nagpunta po sa gawing kanan. Pag ganito yung... So magkasama po sila. Yung unang group ay pupunta rito. And then yung isa naman po ay medyo palihis ng konti. Pero yung nasa bandang kaliwa ko ay
nasa halos hanggang baywang yung tubig. Yung isang grupo, umabot na po sa bandang dibdib yung tubig. Medyo malayo na po sa dalampasigan. Sa paligid may mga ilang tao na nakatingin sa kanila, sa dalawa, tatlo, apat. Yung isa ay parang lokal doon kasi nakatanaw lang siya doon sa malayo. Yung nasa bandang malayo po, na halos ganito na yung tubig, siguro ay mga isa, dalawa, tatlo. Magkakasunod po sila. So parang halos mga 6 sila na magkakasunod. Pero ang linya nila ay magkakahilera na ganyan. Sobrang lakas po ng alon. Nagkaroon ng komosyon, nagkagulo. Unang dalawa na nandun sa malayo ay biglang lumubog, hindi nila nakita. Then hinabol po nung 3 tao yung humabol. Kasama si Rene doon sa sumubok na humabol. Nag-struggle sila. Yung dalawa na lumubog, parang naka-push sila pabalik sa shore. Yung way nila ay instead na palayo, naka-push sila pabalik and then bigla silang lumitaw sa mga hanggang ditong tubig na. And then umahon. 3 yung natitira ngayon doon sa malayo. Unang lumubog yung foreigner. Hinanap siya ni Rene. Kaso hindi niya naabot. And then nadrag na din siya palayo kasi may humampas na malaking alon. Pagbalik ng alon, tinangay sila palayo. So hindi na talaga abot. Hindi na abot ng height nila yung pinaka-ground o yung pinaka-buhangin ng lupa. And then, ilang minuto, biglang nawala. Tinangay sila and then bumalik, natangay pabalik. Kaya lang, sobrang exhausted na. That's the time na nagtakbuhan na yung mga kasamahan niya para i-rescue siya. I-rescue sila. Warning! Habang pinapanood mo ang video na ito, may ibang tao nang nagkakaroon ng chance manalo ng 500 tael CASH sa darating na June 30. Bumili na ngayon! Medyo magkalayo yung distance nila nung nakuha sila. Mas malapit si Rene, mas malayo yung foreigner.
ng mga almost 2 pa siguro or 3. Then merong sumisigaw sa shore. Sumisigaw, meron ding isang local doon na sumisigaw. Siguro isa siya sa caretaker ng lugar. Yan. Kagaya ng mga espekulasyon na sinasabi, meron daw weights sa paa. Wala naman. Wala akong nakitang weights. Natural yung paglakad nila. Talagang iba lang yung panahon. Sobrang malakas yung alon plus yung ilalim ng pinuntahan nila ay pagganon. Naka-slope. Paglagpas nila dito sa slope, bigla na silang lumubog, hindi na abot. And that's the time na tumama yung alon, tinamaan sila, lumubog, nahila palayo. And then bumalik. Yun na yung time na lumutang sila, lumitaw pero exhausted, saka pa lang sila nilapitan. Saka sila pinilit sagupin. Yung kanina na isa, na 3 sila, yung isa nakabalik na. Nakuha na. Tingin ko may mga galos kasi nag-struggle sa ilalim eh. Pati yung isa na nakaahon, may mga galos din. Sumayad sila dun sa pinakailalim. At this point, gusto ko sanang makakonect kay Rene. Kung may gusto siyang sabihin para sa kanyang mga magulang. Random lang po yung mga babanggitin ko na kung ano lang din yung nare-receive sa kanya. And hopefully, makarating po ito sa kanyang mga magulang at makakuha tayo ng confirmation